Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Hey guys, panoorin natin. So, ito, play. So, live. Nandun siya ngayon sa kanyang probinsya kung saan kongresista din. Attorney Jing Paras, are you there? Welcome sa Pilipinas nating mahal. Oh, inaayos pa natin. Babalikan natin, ma'am, si Yusik Mapig. Sa inyo? Yes, sir. Maraming salamat sa pagpagustong dumalo at maging sakop po ng ganyang pagtitipon bukas. Ma'am Lorraine, go ahead po. Eric, Jing, no? As of 10 a.m. this morning, okay, the provincial government has ordered the provincial PNP and directorate to barricade yung Freedom Park. Ang ibig sabihin nun, bawal pumasok kahit na sino dyan sa ironically named Freedom Park. No? So, itong Marcos administration na to, napaka-seryoso na ng mga violations niya, no? Sa Bill of Rights, no? Pinakamataas na mga karapatan natin yan. So anyway, our group will file a TRO in court also today. Pero tuloy ang rally. So ibig sabihin, Ma'am Lorraine, no, before ang reaction ni Attorney Jing Paras, former Congressman Jing Paras, there are now physical barricades being put up by the PNP in a public place in a Freedom Park. As ordered by the provincial governor. Ma'am, hold your line and we will take the reaction ng taga dyan mismo na naging kongresista, taga-representa ng boses ng mamamayan sa ng Negros Oriental. Attorney Jing Paras, did you see the physical situation right now? Sa estimate ko, hindi umabot ng 100 sa tao. Hindi po umabot. ICC ang pinagyayabang, akala siguro takot sa the finisher. Nagkamali kayo. Buisit no, ICC. Ayan, shoutout po kay Ma'am Janet Takawasa. Solid DDS yan. Nasaan na? Sabi ni Mami Teresa, wag mong pansinin si Libag. Yan mo na. Bakit naka-live ako yung ako yung tinitira? Wala kasi nanonood sa inyo. As reported by Ma'am Lorraine, at ano po ang inyong gustong ipabatid? Well, I am surprised of that development kasi po I had a chance to speak with my good friend Mayor Remulio last night. Kasi po I really want to hear from the horse's mouth what really happened, no? Bakit tinan sila? And in fact, the good mayor denied that he ever canceled the rally. On the contrary, it was daw the organizer. Originally, there was an applicant by the name of Samson. Nga pala, no, tuloy ang Maisog Rally para sa kaalaman po ng lahat. Maraming salamat, Ma'am Jasmine. Tuloy po tuloy ang Maisog Rally. Sa mga baka kasi may mga nagre-report kasi dito sa GC sinabi na rin dito na tuloy ang Maisog Rally. Ito kami lang mga vlogger dito. Tuloy po ang Maisog Rally at siguro yung pagsarado pero pilit daw na pinapagurgur. Pilit daw na pinapahinto. Kasi pinasarado daw Pinasara yung yung park. Pero baka baka may ginagawa lang sila siguro doon. Baka mas chine-check nila para maging safe din yung mga tao, no. Kasi alam naman natin na pinaghihinitan talaga ang Maisog Rally na yan. So, ewan ko, sana hindi magbago ang isip ng nagbigay ng permit diyan sa Maisog Rally. Sana wag po kayong magbago isip nyo. Sana wag kayong magpadala sa takot nyo. So tuloy natin to. To provide the security. Tapos pumunta yata yung organizer, certain Pinpin. And sabi daw na hindi sila nag-apply but sabi daw ni
ni Pinpin na hindi na bali, sir, kung walang police, we will just take the risk. So sabi ni Mayor, mahirap yan. You better give us a letter. Wait. Huwag kayo papayag na walang mga police kasi unang-una, alam nyo naman na delikado kasi pinag-iinitan niyang maisog rally na yan. Kaya huwag kayo papayag na walang police. Temporary close for maintenance nila ang Freedom Park. Kakabalita lang kanina sa SMNI kaya nga halatadong pinipigilan ng maisog. Kaya nga sino to? Si The Aaron Game. Pero yun nga, yung about dito sa sinabi ni Attorney Jing Paras ay pangit pag walang mga pulis kasi una-una, yung mga papasok, walang mga ngapkap, walang magche-check na kung may mga dalabang baka mamaya ay ituloy na. 'Di ba nung nakaraan na live natin sa Davao, 'di ba? Yung pananakot nung vlogger na ulupong. Yung vlogger na ulupong na muntanga, 'di ba? Na may magbabam, may mangbobomba daw sa maisog rally pero kahit ganun yung mga pinarating nila na balita ay hindi pa rin po natinag yung mga tao. Hindi natinag ang mga DDS, mga Duterte diehard supporters. No, at pumunta pa rin kahit na may mga ganun pananakot. Pero ngayon na ganito nga na sinasabi na walang pulis, ako hindi ako pabor kasi mas maganda siguro pag may pulis dun. Para maging safe din The waiver kasi mahirap ako mananagot yan kung may mangyari yan sa rally. Mm-hmm. But anyway, sabi daw ni Pinpin na nakahanap na sila ng private place. Okay. But it turned out later na napayagan daw ng Freedom Park. Kasi sabi ni Mayor, actually, they were allowed to hold it in the Pantawan but hindi naman pinursue. Attorney so, Jing, yung nangyari. So, that is from the mouth Attorney of Jing, the Mayor. Excuse me, may clarify tayo. I-clarify muna namin ni Ma'am Lorraine. Number one, the Mayor was telling us through you na there was no formal official permit application but rather letter of coordination sa police ng mga supposedly rally organizer. That's exactly what he told me. And he was waiting daw for that letter. Pero sabi ko nga sa kanya, pare, di ba hindi naman kailangan ng permit yung Freedom Park yan sa Dumaguete City? Sabi niya, hindi naman. Pero hindi naman sila nag-apply. Kasi sabi nila, lilipat na sila sa isang private place. Okay. So, ang huli namin exchange of work. Sorry, Jing. Sige ma'am, your interaction and update. I know that Mayor Ipe Remolyo is really mabait yan, But I'm sorry to tell you that he's lying, okay? And he comes on air, he comes here on air, we're inviting him. He can come here and clarify clearly kung ano yung sinasabi niya because bakit tayo aabot sa TRO kung nagsasabi siya ng totoo. So anong informasyon po ninyo Ma'am Lorraine? And by the way Ma'am Lorraine, Yusek Jing Paras, we will try to connect kay Mayor Remolyo kahit phone patch so that he can be interviewed live on air and then marinig din niya ang tamang pagtingin bilang local chief executive kung paano sumunod sa batas at paano ginagarantiya ang mga karapatan sa ilalim ng batas ng mamamayan. Ma'am Lorraine, you were saying na nagsisinungaling itong si Mayor Remolyo as you were gathering information and... totoo naman. Sinungaling naman talaga yun Hindi, grabe nga Ito kada salita ng mga tansu vlogger ng kung ano-ano about sa maisog rally, sumasampal agad sa kanila. Katulad niyan ni sino yan? Si Remulla ba yan? Yung pinagsasabi niyan, puro ka fake newsan. And facts from the ground, why? Yeah, well, bakit tayo abot sa TRO, Bakit tayo abot? So, Eric, when we invite Mayor Remolyo Remolyo. Of the doubt now, but certainly he's not the first politician to ever lie, Yes, especially what happened to us, This Bongbong Marcos is a freaking liar, diba? So, ano ba tayo, right? So, anyway, let's invite him and together with Mayor Remolyo, so it's not his word against anybody else's. Let's get an organizer, of which I am we will try. With, Yeah, we will. So actually, if I may. Yeah, sige. Yes. Dahil po,
Ano, bawal sa konstitusyon natin na bawalan ang mga prayer rally. Mayor, huwag kang tutulad sa mga duwag na mayor, matakot kayo sa mga botante nyo. Remulyo pala, Remulyo yung nasabi ko kanina. Ewan ko lang, sana hindi nga magbago ang isip niya, no? So ito, alam ko napanood nyo na to, o napanood nyo na tong about dito. So iba, hanap tayo ng maganda-gandang topic natin. Siguro, eto mas maganda tong former president may desisyon na sa Maisog Rally. So panoorin natin. Nagdesisyon na po ang dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte na di gaya na nangyari sa Bustos na nakansela ang Maisog, tuloy na po ang Dumaguete. Yon! Hindi po yan mangyayari sa Freedom Park, sa harapan po ng Kapitolyo ng Negros Oriental. Yon! Doon tayo pupunta sa isang pamantasan. Yan, maganda yan. Pero mag-abang lang po tayo ng Mamilos, anunsyo dahil mamayang gabi masasapinal kung saan talaga tayo magtatagpo, no? Pero ang balita po, hindi na po tayo magpapasupil dahil napaka-importante po ng karapatan ng malayang pananalita at karapatan ng mga mamamayan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang kanilang mga hinanakit sa ating gobyerno. Maganda to. Oh. So, tignan nyo itong tawag dito, itong Maisog Rally na to. Tignan nyo mangyayari dito. Kawawa, pahiya dito yung mga pulangaw. Baka sabihin nyo, lalangawin na naman ng Maisog. Ano kaya? Napapaisip ako Ano kaya reaction ng mga ngayon, ng mga tanso vlogger dun? No, nakita nila na halos 100 lang yung pumunta sa rally nila. Ano kaya naisip nila, no? Oo. Ay, lako. At simulan na natin ang wakwakan section sa pamamagitan ng Hoy, mga taga Dumaguete, ano na nangyari sa inyo? Bakit kayo nag-issue ng rally permit na bigla nyong babawiin? Nako, hindi po pwede na sinusupi lang karapatang pantao dahil lalo nyo pong supilin, lalong lalaban po. So sa mga nagtatanong, tuloy po ang Maisog sa Dumaguete. Bagamat na-revoke po ang ating rally permit matapos ito'y ibinigay ni Mayor Remolyo, nagdesisyon na po ang dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte na di gaya na nangyari sa Bustos na nakansela ang Maisog, tuloy na po ang Dumaguete. Kung hindi po yan mangyayari sa Freedom Park, sa harapan po ng Kapitolyo ng Negros Oriental, doon tayo pupunta sa isang pamantasan. Alam nyo, to be honest opinion, wow, English yun. Kasi, hindi rin natin din masisisi yung mga namumuno sa mga lugar-lugar, katulad niyan sa Dumaguete. Hindi rin natin sila masisisi kasi, di ba, alam na mismo nila kung ano yung mangyayari sa kanila kapag sinuway nila ang utos ng gobyerno. So, siyempre, siguro, siguro mas maganda ay wag na lang, hindi ito para sa akin, wag nang i-bash. Wag nang i-bash siguro yung mga, halimbawa, yung mayor, ganito, ganyan. Wag na natin i-bash kasi isipin yung maigi, no? Ayaw na lang din siguro nila na matulad sila kaila Governor Hubahib, ngayon kay Alvarez na pinupuntirya na rin, no? Mas palawakin natin yung kaisipan natin, magalit tayo sa gobyerno kasi sila yung nagpapatigil niyan sa administrasyon. Hindi naman hindi naman kagustuhan niya ng mayor, hindi naman kagustuhan ng gobyerno. So siyempre kahit din naman ako siguro, kahit kung tayo naman yung nasa kalagayan din nila, dapat intindihin na lang natin sila. Yun lang naman ang para sa akin. Pero mag-abang lang po tayo ng anunsyo dahil mamayang gabi masasapinal kung saan talaga tayo magtatagpo, no? Pero ang hindi na po tayo magpapasupil dahil napaka-importante po ng karapatan ng malayang pananalita at karapatan ng mga mamamayan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang kanilang mga hinanakit sa ating gobyerno. At sa panahon pong ito, Jamie, nakaharang daw sa stage ng Freedom Park for maintenance daw nila. Hindi rin natin masyadong wag tayo muna magbigay ng hindi ko muna huhusgahan yan
Kasi mahirap na, no? Baka may maintenance nga na ginagawa or baka pamamaraan lang ito na para mapigilan ng maisog rally. Tatakbo yan sa dalawang katanungan. Pwedeng totoo na mayroong maintenance talaga doon at pwede ring totoo na kaya nandun yung nakaharang na yun na kung ano man yan ay baka kaya nga gusto nilang pigilan ng maisog rally. Dito sabi, truck ng tubig para daw sa mga halaman. Ha? Ano daw? Truck ng tubig para sa mga halaman? Bakit? Wala ba silang sariling ano doon? Yan ang hirap pag puro doro-doro mga opisyal, masisilip ng mga kaso nila para sa isang blackmail. Ayun na nga talaga mangyayari dyan. Pero tuloy daw yan, no matters what. Antayin na lang natin yun, Galing dun. So, Pebles as Joey. May pulis nga daw nakabantay dun. Meron? Tubig lang pala yung binababa. Bakit babantayan? Kanino daw yung mga pulis? Kaninong grupo yung mga pulis sa mga kalaban o sa mga Duterte? Kung sa mga kalaban, tapos magdi-deliver lang ng tubig para sa halaman, tutik na yan. Kaya bakit kailangan pa ng pulis, di ba? Ba't kailanganin pa ng pulis? Tapos lahat ng tao hindi na pinapasok. Naku po, delikado yan. Pero yun nga, cute ng mga BBM loyalist sa halatang mga bayaran. Basta ipanalangin na lang natin na maging safe at matuloy ang maisog rally. Matuloy man na maging safe. Pero kung hindi naman safe, wag na lang. Mas maganda na wag na lang ituloy. Diba? Kung hindi safe yung mga tao. At alam naman natin na yan ang ayaw na mangyari ni Tatay Digong, ang may masasaktan. Sana naman, hayaan nyo na lang yung maisog rally na yan, mag-rally na lang kayo. Katulad yan, diba? Nagrarally kayo. Gayahin nyo na lang. Diba sabi nyo, 31 million kayo? Bakit parang takot na takot kayo, diba? Hayaan nyo na lang yung maisog rally, huwag nyo nang harangan. Nilangaw man ang maisog rally ninyo, kawawa naman kayong demonyo kasi. Ano daw? Demonyo daw. Sino daw demonyo? Pulis, pero bakit may pulis na nakabantay doon? Sarado daw doon simula ngayon. Naku, mahirap yan. Pero abangan na lang natin yan, Ngayon, napakadaming hinanakit po. Lumabas na naman ang survey na pinakamatindi talaga ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. At lumalabas pa rin po sa latest survey na pinakamataas ang problema ng ating mga kababayan ay hindi po yung pinag-aagawang teritoryo, kung hindi ang mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at mababang mga sweldo. So gising ang mga vangag sa gobyerno. Huwag nyo na pong ilihis ang issue. Kahirapan pa rin ang issue. Hindi na po tayo titigil sa pagpuputak dito dahil 45 minutes po tayong napatahimik. Alam nyo, ito nga yung pinakamasakit dito Puro West Philippine Sea, alam nyo yung inaatupag ng gobyerno natin ngayon, yung mga walang kakwenta-kwenta. Ayaw nilang magalit sa kanila, yung taong bayan, pero ayaw naman nila sundin yung taong bayan. Diba? Ang gusto ng taong bayan ay aksyonan ng ating Pangulo yung kahirapan dito sa Pilipinas. Yan ang pinaka number 1 na problema dito at yung taas ng bilihin. Pero ang nangyayari, puro West Philippine Sea, travel doon, travel dito, West Philippine Sea, tapos kesyo may secret deal, doon na lang umiikot yung mundo natin Tapos etong mga bobong mga nagrarally, kung tayo na, akala mo naman kung si sino, akala mo may intindihin niyo yung mga bilihin, hoy. Iniintindi niyo yung resign Sara, yung papasukin ng ICC. Bakit pag pumasok ba ang ICC at makulong sila Duterte, sila Bato, yung mga gusto nyong ipakulong, giginhawa ba ang buhay sa Pilipinas? Hindi, di ba? Mga bobo. Bakit? Pag nakulong si
si Tatay Digong magiging okay ang Pilipinas? Magiging bababa na or magkakaroon na ng 20 pesos per kilo ng bigas dito? Mag-isip-isip nga kayo mga ob-ob. Diversional tactic nga nila yan. Puro WPS ang binabalita sa mainstream media. Para yun ang makita ng international community, hindi yung international issues natin. Kaya nga, ay, Sir Safety, may galip shoutout to Sir Safety. Ano daw? Kamusta? Pinanood ko ang last live mo. Naka-relate kasi meron isang vlogger na government sa live, nandun din ako. Ang sabi, wag nyo pansinin yan. Sabi ni hayaan nyo na sir. Ang ilan itong mga to? Puro kayo ICC. Bakit? Bakit? Pag nakapasok yan, may dalabangan yan. Swerte sa Pilipinas. Malaking gulo lang yan, mga tanga. Bobo rin no? Ng ating technical glitch. Kayo po, na-miss niyo ba kami ng 45 minutes? Mga tanungan. Marami nagtatanong, anong nangyari? Bakit nag-iba? Ang akala nila, okay na tinanggap na, may permit na yung Dumaguete City LGU. Pero ngayon, biglang binawi. Well, ang city, ang Chief of Police ng city po ay sumulat kay Mayor Remolyo at ang sinabi, una-una isa sa magsasalita yung Glenn Chong na maraming mga pula sa ating First Lady na sabi niya mukhang nag-i-incite daw to sedition. Paano mag-incite sa sedition? Hindi naman po public official ang ating First Lady. Wala naman po siyang mandato. Wala naman po siyang opisina. Hindi po siya public officer. Nagkataon lang asawa siya ng presidente. At matapos... Nagkataon lang na bida-bida siya. yun ay sabi nila, hindi raw sapat ang kanilang mga kapulisan para bantayan ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan po'y taliwas sa karapatang pantao na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing sa gobyerno dahil sangayon po sa desisyon sa isang kaso na ako mismo ang tumayong abogado para sa petitioners, ang IBP versus City of Manila, ang tanging dahilan po para mapagbawal ang rally kung mayroong clear and present danger. Yung kapalpakan po ng pulis na hindi nila raw ma-secure ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po yung clear and present danger. Kapalpakan po yan dahil dapat lahat ng pulis ay... Kalokohan naman yun. Apalaking kalokohan. Posible naman. Posible naman yun. Ay laging handa. At hindi naman po kinakailangan ng maraming proteksyon ng ating dating presidente dahil siya po ang pinakamahal na opisyalis ng ating bayan miski hindi na po siya presidente. Front runner pa nga para sa Senado kung bukas ang gagawin ng halalan, no? Magna number 1 pa yan. So hindi po dahilan yan. Ang totoong dahilan, well, una-una po, no? Alam nyo ba ho na ang mayor dyan sa syudad na yan ay kaklase ni First Lady Liza Araneta Marcos sa... Kaya naman, ka-classmate pala. Classmate naman pala. Kaya naman, ewan ko lang baka, naku po, alam niyo tong maisog rally na to, dito lumalabas yung mga politiko na may kinikilingan. Naku, kaya naman pala. Classmate naman pala. Ang galing. Galing. Classmate naman pala Kaya pala ganun lang kung kung tumanggi. Malupit pala tanong lang, kung bumaba si PBBM sa pwesto, sinong papalit? Si Tara ganun? Hindi kaya siya, mapapatalsik din dahil sa mga issue din, mga ugok tong mga DDS na to. Sabi ni Asa Hame, gamit ka ng main account mo. Bakit ka nagtatanong ng kung bababa sa pwesto at sino papalit? Common sense na yun. Kapag nalaglag sa pwesto si BBM, ang papalit dun is Vice President. Bobo, kaya nga may Vice President Alam mo ba yon? Kaya may Vice President kapag sa oras, halimbawa, wag naman sana mangyari katulad ng nangyari kay magsaysay, na-crash ang kanyang eroplano at siya ay binawian ng buhay.
Para sa putang ina. Sumobra yung baba ng mic ko. Para sa kaalaman mo kasi bobo ka. Malamang sa malamang vice president ang papalit diyan, kaya nga may vice president eh. Hindi ka ba nag-iisip? Tanga ka ba? Oh, tugok ka ata eh. Lugaw ba utak mo? So sabi niya, mapapatalsik daw. Dahil marami daw issue. Ano issue ni BP Sara, Haber? Oh. Ay, bakit ngayon na vice presidente siya, hindi niyo siya mapatalsik? Hantayin pa na maging presidente muna siya bago siya mapatalsik. Ngayon BP presidente siya, pwede niyo naman patalsikin na. O ba't hindi nyo mapatalsik? Kasi yung issue na yan, katang-isip nyo lang mga tanga. Mga ugok. Tantado, magsaing ka na doon. Baka hindi ka pa nagpagsasaing, yung mga anak mo, gutom na sa kakachismis mo rito sa social media. Minura eh, no? Okay na bahala dyan sa basher na yan. Hindi ko i-hide dyan. Para may laruan kayo. Kanilang law school, no? So siguro po may kinalaman yan. Kayo ba? Nagugulat pa ba kayo na may kinalaman yan? At pangalawa, syempre, alam na naman natin ang pagigipit ng Malacanang. Baka hindi mo matanggap ang AIX, hindi mo matanggap ang TUPAD, hindi mo matanggap ang iba pang mga proyekto na galing sa national government kung hindi susunod sa kumpas. Pero alam niyo po, talagang hindi na magpapapigil. Dahil kapag tayo naman ay tatanggapin na lang ang kanilang panunupil, talaga pong mawawalang bisa ang ating mga karapatan. So nagdesisyon na po ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, organizers ng TAPS, Transparency, Accountability, Peace and Security, tuloy na tuloy po sa Dumaguete. Maski wala po tayo entablado, magtutuloy po tayo, maski megaphone lang ang gagamitin na magtutuloy tayo dahil nandun naman po ang SMNI para i-cover din yan. Para kung wala man lang tayong mga magagarang ilaw, wala tayong mga malalakas na sound system, maririnig nyo pa rin sa pamamagitan ng teknolohiya ng internet kung ano ang nangyayari dyan sa Maisog, sa Dumaguete. Bukas po yan, alas 5 ng hapon. Oo, wala nang makakasupil, makakapigil pa, attorney. At wala nang kinakailangang permit, di ba, kapag sinasagawa yung mga... Punta kaya ako bukas. No? Baka sakali makasapak ako dun eh. Sapakin ko lang yung mga lolo-loko dun. No? Ay, Maring Karen Domingo. Wow, ganda naman ng profile ni Maring Karen na. Grabe doon si Maring Karen, no? Level up, oh. Ano Maring Karen, ha? Ano ba to, ha? O, banatan mo, Jay. Binanatan ko na. Kayo na bahala dyan sa kanya. Punta ka, Jay. O, bakit? Sagot mo pamasahe ko? Ha, Maring Karen? Sagot mo ba pamasahe ko? Isang tanong, isang sagot. Pag sagot mo, punta ako. Pag hindi, bahala ka sa buhay mo. Ano? Lalayo ka pa ba kay Erap Estrada at Gloria Arroyo nung pinababa ng taong bayan? Tama oh. Nung pinababa ng taong bayan si Erap, ang pumalit si Gloria. Tapos bobo yung hype na yun, nagtanong pa. Sino daw ba ang papalit? Tuloy na bukas ang laban. Yun, maganda. Exciting! It's so very exciting. Pagtitipon sa mga Freedom Park. Opo, at alam naman po natin na mga taga Dumaguete, kilala natin yan, naninindigan para sa karapatang pantao. Noong panahon ni Marcos Sr., di sila nagpatinag. Bakit pa sila magpapatinag ngayong si Marcos Jr. ang nakaupo? Tama! Tuloy-tuloy po tayo. At inaasahan natin magsasalita, attorney, sino-sino ba? May bago ba? Ano ba yung mga bago ngayong aasahan ng ating mga kababayan? Well, nandyan pa rin po si Glenn Chong, nandyan pa rin to si Attorney Vic Rodriguez, nandyan pa rin yung Abang Lingkod, at syempre ang ating Mayor Baste Duterte at ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Siguro ang bago dyan ang mga sasabihin ng mga speaker. Dahil ito pong kauna-unang Maisog kung saan nabigyan na po ng patutuhanan ang ating PIDEA leaks at ang inaasahan ng lahat, sasagutin ba ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kung ito nga bang PIDEA leak ang ebidensya na pinakita sa kanya nung siya'y mayor pa na gumagamit ang pinagbabawal na pulburon ang ating Presidente ngayon. So abangan po yan at yan po inaabangan ng taong bayan, gaya ng inaabangan din ang pagpapatuloy ng pagdinig sa komite ni Senator Bato de la Rosa on dangerous drugs bukas. Umaga po yan, bukas, yung continuation at kung saan maririnig natin ang Maricel Soriano kung ikukumpirma niya na siya nga'y nakatira sa 43C, Rizal Tower, Makati, no?
At sa hapon naman, sa gabi, ito pong maisog rally sa Dumaguete. Tsaka, attorney, effective ang maisog dahil, di ba? Salamat, paring Karen. Bastos, Bustos, Bulacan, Sinupil. Kasi kung sinasabi nila, Hoy, MJ may mga kakaibang banat ka dyan boss MJ ano yung kayong mga, alipuris. Puta na. Si Sir Danilo pala to. Kayong mga alipuris ni Bangag, nalalapit na ang taggutom ninyo kasi si Bangag back to Hawaii this June. O gahakot na naman. Pagkakot na naman si Bangag girl sa Hawaii. Ito si Bashiro yan. Karanihin nyo na yan dyan. Linalangaw ang maisog. Bakit nyo sinusupil, di ba? Yan ang kinakalat nila. May kausap ako na ambahador na naniwala sa fake news. Linalangaw daw tayo. Sabi ko, ambassador, next time, sumama ka sa amin na makita mo sa sarili mo mga mata. Tama. At huwag ka maniwala sa mga fake news na linalangaw. Sino may ambassador dyan na nagsasabi na nilalangaw may isog rally? Punta ka kaya? Try mo lang. Tayo na mga duwag naman kayo Yung last rally, kaya namin sa Tagum ang pangako 100,000 o sumibuta. At 200,000, ganun din naman ang nangyari sa Cebu at saka sa Davao, no? So, painit po ng painit, palaki ng palaki, at mas matindi na po ang sigaw ng taong bayan. Sabi dito, napanaginipan mo ba ang lalangawin sila? Alam nyo, bangungot na binangungot ako kagabi. Yan yung lumabas. Ayun yung lumabas Tigwa 1,000 kasi ang budget kasi is 100k lang. Ang budget. Kaya 100 lang na tao pumunta. Kasi halimbawa, 'di ba, ang budget is ang budget ay 500 million ang budget para sa mga tao na pupunta sa rally ng Pulangaw. So ang nangyari, ipinasa kay Tamba. No, pagpasa kay Tamba, kinupitan niya pa 'yon, naging 200 million na lang. Tapos ipinasa pa dun sa mga leader, sa mga mambubutas. So binawasan ulit. So hanggang sa naging 100k na lang. Per head 1,000 pesos. Naman, may pre-meal naman daw. May pre-meal naman pala. Ito naman kayo. Okay naman pala kahit paano may pre-meal. Nilalangaw nga rally nila. Kanina napanood ko kay Kusholi. Nga. Ito. Bakit kaya pagtanso walang laman ng utak? Hindi ko rin alam Minsan tanongin natin kay Libag yan minsan. Kasi laging lutang yun Elijah Lugan, may shoutout. Pulangaw. Nilangaw ang rally. Kaya nga tawag ko dyan Pulangaw ngayon, nilalangaw na naman sila. Ayaw nila ng bangag sa ating gobyerno. Sigaw ka ng sigaw, pumiyok ka pa. Nahalata niya, tumawa si attorney. Ang issue niya, attorney, is yung karapatan ng mga Pilipino na malaman yung kalusugan, tunay na estado ng kalusugan ng isang presidente. Hindi lang kalusugan, yung kanyang pag-iisip kung yan ba ay na-impluensyahan ng pulburon dahil sa mga panahon ngayon. Ang desisyon na ginagawa ay napaka-importante. Ito po ay pwedeng mag-silbing dahilan kung bakit napakadaming Pilipinong mamamatay sa isang gera na wala naman tayong interes. Tama. Siguraduhin po natin na ang desisyon na Alam mo, minsan na, Attorney Rocky, chumachamba ka rin sa akin. Minsan natutuwa na ako kahit papano sa iyo. Jay Guevara, sir, bukas punta ako sa Senate. Sa Senate, may rally tayo bukas po. Sige, punta ka doon. Punta ka lang doon. Nilangaw, cancel, maisog rally, sabi ni Mima. Mima. Kita mo, pangalan niya palang Mema na. May yung vlogger na may yung vlogger na pinabili ng asawa niya ng suka. Pagbalik, nakapulot ng cellphone, naging vlogger na. Yan pala yun. Pre-meal daw kay Diwata, malapit lang. Ay, naman pala. Kaya pala malapit lang dun pa. Nga pala si Diwata. Di tulad ng maisog rallies, may mga bayaran, pati mga vlogger. Mga bayaran daw pala tayo. Padon din. Padrone din kayo, mga Pulangaw. Mag-ano kayo ng drone
i-montage nyo, gaganyan-ganyan ninyo sa sa may pathway. Ang nagpapakonflict dyan, ang mga vlogger niya na Pulangaw, Hambog, Bayahin ni Koy, Tapuan at Magnus, magbuang na yan. Alam niyo mga alam mo nagsama-sama yung mga Mongoloid na vlogger, no? Sa isang community. Tapos leader nila si Barsaga, si Jaret, tsaka si Ulo. Diba magkakamuka? Puro mga umihimod ng mga kakaibang kakaibang nila lang eh. Mga trolls walang alam sa batas. Mas gusto nila bangag kasi patay gutom sila, kailangan nila ng pagkain kapag wala na kasi si BBM, back to patay gutom sila. Totoo. That's so very true. Gera sa bansang China ay ginagawa ng isang presidente na merong malinaw na pag-iisip at hindi po nasa impluwensya ng pulburon. Tama. Ayan, batay nga, nabanggit mo na rito, attorney, na ang dapat tutukan ng pamahalaan ay ito ngang inflation at sweldo. Ang pangunahing concern po yan ng mga Pilipino na dapat tugunan ng ating pamahalaan. Sa resulta po ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS mula March 21 hanggang 25, abay pumalo na po sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger. Mas mataas ito ng 1.6% kumpara noong huling quarter ng 2023 na may 12.6%. Pinakamarami namang naitala sa Metro Manila na may 19%, sinundan ng Balance Luzon na may 15.3%. Visayas. Mga bangag, na nyo ba, naririnig nyo ba to? Mga supporters dyan ni Bang, naririnig nyo to? Tayo na, puro West Philippines Sea, ang dami nang nagugutom ng mga supporters nyo. Kaya pala 100 lang yung pumunta, no? Oo, kaya pala. Kaya naman pala eh. Mga gutom na yung iba. 15% at Mindanao na may 8.7%. Ano na mangyayari? Kaya nga po, pag tayo nagmaisog dito sa Luzon, isipin ninyong walang venue na kakasya ang gustong magpunta dahil dito po sa Metro Manila pinakamatindi pagkagutom. At habang kayo po ay nakikipaggera, ang tanong ng taong bayan, bakit nyo inaatupag? Ba namamatay kami dahil ba ayaw ninyo kaming pakainin? Wala na kayong pakain sa amin, kaya gusto nyong patayin na lang mga mahihirap sa isang gera. Na talaga, kasi nga kapag sa oras na magkagera, maraming mamamatay. So pag maraming mamatay, kukunti yung populasyon dito sa Pilipinas. So pag kukunti yung populasyon sa Pilipinas, hindi na kailangan pang ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 kilos na bigas at 4 pesos na pamasahe or transport pamasahe sa jeep, sa kung saan sa jeep ata yung sinabi niya, jeep yun no? Wala naman 4 pesos sa taxi. Parang na yan? Parang nagkaroon ng World War ulit. No. Pinatay niya na, bali idinaan niya na lang sa gera kaya nagbawas siya ng tao kasi sobrang dami na rin ng populasyon dito sa Pilipinas eh. Doon niya na lang Bright, shoutout sa'yo Bright. Doon niya na lang dinaan sa gera. Para nga naman pag mabawasan, so medyo makakaluwag siya ng konti. Eto na lang, dapat kung talagang matapang yung Pangulo natin, at kung hindi naman kung meron naman siyang yagbuls, kapag oras na ng gera, huwag siyang aalis papuntang Hawaii. Dito lang siya sa Pinas para mas maganda. Okay na. Kailangan sagutin po yan at kinakailangan pa rin magkaroon ng assurance na ang desisyon na yan ay produkto ng pag-iisip na isang taong nasa tamang pag-iisip at walang impluwensya ng pulburon. Ouch! So ito naman, next content tayo, ito. Tikop. Tikop pala. Magpapaapi lang. Tiklop pala, tapos magpapaapi lang. Ito pa ata, may sugrali din pala to. Ito. Naman susunod natin, wait lang. Ito, mukhang maganda to. Former! Ito, Ochoa. Ito, panoorin natin tong kay Ochoa. Ito, magandang pag-usapan to, guys, alam nyo, dito nagulantang si Ochoa eh. Former Paquito Ochoa, isa sa mga tumatakip sa PDEA leaks. Naku po, grabe ito. Okay, panoorin natin.
presuming that he's guilty, no? Yes. Presuming, then he got away with so much. Dahil hindi tinuloy ang operation, Look at those pinagtakpan. crimes. Sir Yeah. Jojo, may tanong si Sir may tanong si Attorney Busanto, would you like to interact? Sabi niya, ano daw ang karagdagang impormasyon mo dito kung bakit napakaseryoso ng revelation na ito at kaya ikaw ay nagtataya ngayon? Would you like to interact with Attorney Busanto? Sandali po. Sandali, nawala yung aking monitor. Hello. Ano po ang tanong? Ang tanong, sir, gaano kahalaga po mga binanggit ng isang abogado sa mga penalties involving sa ganitong offense na tinarget sana ninyo para i-operate subalit pinigilan? At kung kaya mo inire-reveal ito ngayon para makuha ng taong bayan na ganun kabigat ang mga krimen na ito, would you like to add doon sa revelations mo na nakikinig ngayon sa Attorney Busantog dahil napakaseryoso pala ng implikasyon ng mga krimen na nakasaad sana sa i-operate nyo, particularly involving President Marcos Jr. when he was still Senator and Maricel Soriano among other Sarap personalities. naman pala maging mayaman, ano? Ganito po yun, ano? Bali, Ma'am Lorraine, sarap talaga maging mayaman. Sa totoo lang. Pa ganun-ganun ka lang. Tapos pa ganun-ganun ka lang din. Sarap to yan. Yes po nga, no? Ito yung doon sa yung pagkakalabas, yung illegal na pagkakapalabas ni Maharlika doon sa mga confidential documents na naglalaman ng mga confidential o classified information. Kaya bilang alagad ng batas, dahil nalalathala yan, nalantad sa publiko, ang habol na rito is yung yung mandato ng law enforcement agency, particularly yung PIDEA. At doon sa akin, bilang alagad ng batas, noong panahon na yon, ano ang ginawa ninyo? Ma'am, andito sila Ma'am Mirasol, Ma'am Mirasol, Akemi, sino to? Dami nila dito. Si Maring Karen nandito rin siguro. No, yan dami nila dito. Sangkot na nga si Ochoa sa binenta. Sa bentahan ng WPS pati sa PDEA o Mixena pa din, ganon siya kalakas sa gobyerno ni Panot at the Junior. Grabe, Sangkot na nga pala, Sangkot din yan si Ochoa sa WPS. Tapos pati dito sa sa PDEA. Grabe, ang lupit talaga. Talagang malupit, no? Wait lang, Di ba itong si Ochoa dilawan to? Tama ba ako? Di ba ako nagkakamali? Ma'am Lina, shoutout po. Nasa Dumaguete na si Tatay Digong J. Pupunta na rin ako maya-maya. Diba may authority shoutout. Ang pagkakaalam ko dilawan niya si Ochoa Oo, kasi may nakita akong picture niyan dito kasama si close sila ni Noynoy. Ano to? Ayan, sige, katayin niyo ang basher diyan. Kasi nalantad pala, meron palang report sa inyo na nagkakaroon ng merong nefarious activities doon sa may Rockwell, Makati as per declaration na confidential informant. Anong ginawa nyo? So, bilang dating alagad ng batas na humahawak ng kaso na yun, talagang nagpaliwanag ako. Inano ko sa publiko na talagang merong ginagawa noong panahon na yun para ito ay magkaroon ng negation process. Sa katunayan, nagkaroon na ng diba? At So kung dilawan si Ochoa at ibig sabihin nalalaman niya rin yung secret deal ni Noynoy at ng Dilawan, di ba? Ng China. So ibig sabihin, alam niya rin ang secret deal ni Bangag at ng China, ng Dilawan. Tama ba ako? No? Ganoon talaga mangyayari niyan. Kung dito nga sa PDEA, nasasangkot si Ochoa. Ochoa tuloy. Ba't Ochoa? So, ibig sabihin, alam din ni Ochoa ang secret deal ng Dilawan at ng Pulangaw ni Bangag. Kasi, paano ko nasabi na may secret deal? Diba? Hindi kayo nagtataka na bakit nung panahon ni Noynoy hindi lumabas yung PDEA leaks na to? Bakit hindi lumabas
Bakit hindi ibinulgar or hindi man lang pinaimbestigahan ni former President Noynoy Aquino etong record ni Bangag sa PDEA? So sa madaling salita, may secret deal talaga nga ang Dilawan at ng mga Pulangaw. Ay makikita naman natin yan, magkakakampi na sila, di ba? Kasi kung isipin nyo maigi, paulit-ulit ko itong sinasabi na isa ng, di ba, dati pa naman nagsinisira na ng Dilawan ang pangalan ng mga Marcos. So yun na yung pagkakataon, napakalaking pagkakataon na yun para masira nila ng tuluyan ang Marcos doon sa record na yun. Pero bakit hindi lumabas? Bakit hindi nakita ni Noynoy Aquino? Posible naman po ata. Depende na lang nga talaga kung may secret deal ang Marcos at ang Dilawan. Or si Noynoy. Si Bangag at si Noynoy. Si Panot at si Bangag. Doon na talaga maglalaro tong katanungan natin na to eh. May secret deal talaga sila. Kaya hindi ito lumabas. So ito, to think magkalaban daw sa politika ang Marcos at Aquino. Pero isipin nyo si Araneta, si Ma'am Shitars ay Dilawan yan. So paano magiging magkaaway sila? So ibig sabihin, noon at ngayon, tinatarantado niya na kayo. Tinatarantado tayo. Tinarantado tayo na nagising na tayo sa katotohanan. Ang natira na lang yung mga loyalista sa kanila. Ayun yung ginagawa nila mga tanga ngayon na may parali, may nagrarally pa doon sa parisan ni Diwata. Ano to? Sa droga sangkot din yan ha. Remember may nahuli sa City Hall ng QC sa may City Hall inarbor niya yan. Sino nag-arbor kay Ochoa? Nahulihan ba to si Ochoa dati? Boss, PDEA rin yan. Ma-connect kay Jesse Robredo case. Isa pa yun. Pero nag-aantay lang ako ng tamang oras dun bago ko reactionan yun. Yung about dito kay Jesse Robredo na to. Tandaan nyo yan ha. Abangan nyo yan ha. May inaantay lang ako na isa pang video na lumabas or isa pang matapik nila. Ayoko kasi ako muna yung magtatapik eh. Pangit. Kasi baka ipagurgur tayo. Kaya inaantay ko na maitapik yan sa SMNI. Pag naitapik sa SMNI yan, tsaka ko may sasabihin dyan. Kaya na Ma'am Janice. Okay, tuloy natin to. Naggawa ng authority to operate at saka pre-operation report. Kaya nga lang, ito ay pinigilan, hindi pinayagan. Ngayon, ang implication nito doon sa yung mga penalties na dapat ay naipataw doon sa mga personalidad. Kung ito ay inabutan, ay talagang mabigat ang kakaharapin nila. Yun po yung yun po yung nakikita namin, depende pa doon sa mga makukuha doon sa lugar kung sakali. Pagpalagay natin ang may nakuha dangerous drugs doon at ang threshold halimbawa lang ay 5 gramo o 10 grams. Pero kung lumampas ito at nandoon sila, meron constructive possession silang kakaharapin ng violation ng section 11 kung hindi ako nagkakamali. Medyo matagal na kasi yung section 11. Section 11. Opo. Yun, non-bailable offense po yun. Pero kung below threshold, bailable. Pero tama po yung sinasabi ni attorney na yung maintenance ng drug din, kapag ka talagang napatunayan ka dyan, habang buhay na pagkabilanggo po yan. Ayun. Sir Jojo, may binanggit ka sa Senado, recorded na po ito. Kung kaya napakaseryoso pala at napakabigat ng mga karampatang penalty at binanggit ni Atty. Busantog ito, kung kaya pinagtakpan at pinaniobra na mapigilan ang paglulunsad ng legitimate operations against then Senator and now President Bongbong Marcos Jr., ang isa sa lumabas na personalidad on record sa Senate revelation mo noong nakaraang linggo ay ang pangalang Executive Secretary Paquito Ochoa.
Yun. Sabi ni Atty. Bosantog, at that time siya ay active government official, ang pagtatakip na ito ay may karampatang mabigat din na mga penalty. Tama po ba yung pagkakuha namin that you were identifying in your revelations na si Paquito Ochoa, the Executive Secretary of Noynoy Aquino, was involved sa pagtatakip at maniobra na mapigil? Ito, bigyan ko yun ng sample about dito sa kay Jesse Robredo. Alam nyo, matagal, ilang beses ko na rin tong sinabi sa mga live ko. Noon pa man, nagcha-charity pa lang ako. Kasi one time kasi na-topic ko tong kay Jesse Robredo noon. Alam niyo, isa sa mga hinala ko dito, parang parang mala Ninoy Aquino ang ganap nito. Kasi isipin nyo maigi, umupo na lahat-lahat ang Aquino sa tawag dito, sa gobyerno natin. 'Di ba dapat doon pa lang pinatrabaho na nila ang mga Marcos para makaganti sila, 'di ba? Pero hindi nangyari 'yun. At ibalik naman din natin sa nangyari kay Marcos. Nakaupo naman na din si Marcos na dapat balikan niya rin yung mga dilawan sa mga pinagagawa ng dilawan sa kanila. Pero hindi rin nangyari 'yun. Sa halip ay naging mga magkakampi pa sila. 'Di ba? Ang sagwa, 'di ba? So dito naman kay Jesse Robredo, eto, isa din to sa mga naiisip ko, no, na hindi kaya na baka, kasi posible rin yung nangyari kay Jesse, 'di ba? Kay Jesse Robredo na may nadiskubre sa panahon ni Pinoy. Hindi kaya etong nadiskubre sa panahon ni Pinoy ay etong PDLX na to at isa rin si Pinoy na kasama dun. Mali, hindi, ano lang naman. Parang tawag dito, parang alam mo na, medyo hula-hula lang naman, hula. Hindi kaya, di umano. Na nadiskubre sa panahon ni Jesse Robredo na si Pinoy at si Bangag ay magkasama dyan sa PDLX na yan. Alalahanin nyo, may sinabi si Sir Jonathan Morales, no? Alalahanin nyo, may sinabi si Jonathan Morales na may isa pang tao na involved dito na hindi pa nga nilalabas. Diba? Isipin nyo maigi yun. Kasi isipin nyo kung unang-una dun pa lang sa, ayoko kasi tuloy agad to, mahirap na eh. So, dun sa may, yung building, ano bang building yun? Nakalimutan ko yung building na yun. So, ayun, no? Ito yung sinabi ni Jolina, medyo may katotohanan to. So, yun, balik tayo rito. Ilan ang operations na ito? Hanggat maaari muna po sana, ayoko muna pag-usapan. Paisip kayo, no? Tungkol kay Ochoa, at ito ay nireserba ko sa... Malupit na panaginip yan, Jay. Antayin nyo yan. Inaantay ko lang na maitapik yan sa SMNI. No? Kapag naitapik yan sa SMNI, doon, susundan ko na yan. Inaantay ko lang yan eh. Lagot ka, Jay, mumultuin ka ni Pinoy. Wala kang pakiram, sapakin ko pa yun. Hag ganito, Jay, kasi tignan mo, si Lenny, naging pet pa siya ng mga panot dyan na hinalaan na nga na nagpaano sa sa darling niya. Yun na nga eh, isipin nyo maigi yan ah. Ang hirap kasi ayaw nyo, tsaka natin yung pag-usapan yung kay Jesse Robredo na yan. Kasi may rin ako dyan, may panaginip din ako dyan. Absent ba? Ay, di ko jowa yun ha. Oy, Saralan, Saralan. Shoutout sa lahat. Yan. Diyan ka muna sa Gedli. Kaya nga pinatahimik nila si Robredo, di ba? Si Mr. Robredo. Abangan nyo yan. May maganda akong revelasyon dyan, ha? Maganda akong panaginip dyan. Sige. Senate. Pero, doon sa bilang public officer, kahit na sino pa yan, kung ikaw public officer ka, merong qualifying aggravating circumstances na po pwedeng magamit. Dahil bilang public officer, pag sumali ka sa anumang illegal activities o anumang kamalian, diyan ka tatamaan. Sir, yun. Thank you, sir. May question lang ako sa iyo kasi it seems that a lot of the issues that's being discussed
is not really the content of the operations report, no, or the pre-operations report, but it's about your it's about you as a person. Yes. Ilang taon po ba kayo sa PIDEA? Ay na, nabuhusan ako ng kape. Ang init ko mo lang bayad pa. And in this 5 years of stay in the PIDEA, you had been a part of many. Ay naman lumabas. Kanina lumalabas. Nature. Opo. Ako po yung nag-lead. Ako po yung may isang case officer. Ako po yung nag-undercover. Ako po yung lahat. Halos lahat ng mga in this sa mga naging papel mo dito sa PIDEA as a part of a drugs officer, ikaw po ba ay nakapag-file ng mga kaso at yung mga kaso to ay nagkaroon ng successful na conviction? Shout out. Ilan na po yung napakonvict natin sa katotohanan. Ganon din po sa mga mga opisyalis ng PIDEA na nahawakan po yung kaso. At meron na po tayo mga naimbestigahan at na-dismiss po ito. Ay, salamat po, Ma'am Candy. Kung di ako nagkakamali, dalawang director na, may salary grade 27. At ano pa ba? Mga malalaking kumpanya. May Bilma at yung mga drug trafficker. Marami po. Tapos yung discovery po ng accumulated billion pesos. Yung at yung nung magkaroon ito ng asset preservation order sa tulong ng Anti-Money Laundering Council nung panahon ni Director Aquino ay ang inabot na lamang po namin is 130.4 million. So ito po yung kitang-kita po talaga. Ay, maraming salamat po, Ma'am Candy. Yung kinikita ng mga sindikato. Grabe. Kung titingnan nyo, bilyon hindi milyon. Bilyon. Kaya talagang kayang magpatakbo ng gobyerno. Kayang magtikta ng mga tao sa gobyerno. Kaya nga ako Oy, shoutout kay Master Judea. Salamat sa pagpunta, bro. 27 lang yata sila. 27 lang ba? Yung mga nasa rally, kawawa naman. Kawawa naman yung mga hayop. Oo. Pulangaw na nga tawag sa inyo, nilangaw pa rally nyo. Consistent po tayo dun sa ating kampanya, dun sa ating advocacy. Kung babalikan po natin yung mga interview ko, yung mga labang ko sa YouTube, talagang sumisigaw talaga ng Walang yaka, bro. Binawasan mo pa. Okay na guys, 27 Binawasan mo pa, ginawa pang 21. At sama mo, Master Judea, sama mo. Grabe ka, sama na ugali mo, Master Judea. Huwag ganun. Grabe ka mga litpusta ng mga pulangaw. Huwag ganun, Master Judea, sama-sama mo. 27 na nga yung sinabi na isa, ginawa pang 21. Sama mo, Master. Ganyan ka pala. Sama-sama mo. Dito. Nagsasabi lang tayo ng totoo, Brad. Yun lang nga Master Judea kami nga ni Coach Oli, kanina pa namin pinagtatakpan Kasi nahihiya na kami. Kami nahihiya sa kanila, Master. Gawa nung nilalangaw na ang mga pulangaw. Oy, Ate Weng, magalang shoutout, Ate Weng. Salamat sa pagpunta, Ate Weng. Miss you. Ngayon ko lululot na ito si Ate Weng. Bagay, busy kasi ito lagi. Ayan, shoutout kay Ate Weng. Ingat kayo dyan, God bless. Ano sabi ni JC? Salbahin si Master. Kung salbahin mo, Master. Ito pa isa. Ito. Asan yan? Salbahay din to Tinan nyo sinabi nito. 13 doon NPA. Putay na yan. 21 yung nag-rally, tapos 13 yung NPA. Buisit? Laalala nyo ba yung bago naman? Ayun tsaka na natin pag-usapan nyo. May panaginip kasi ako dyan Hoy, just huwag kang maingay. Sumali Master Judea. Pinagdiinan na konti lang yung nasa rally ng Pulangan. Sama mo!
Alam mo, sa lahat ng hindi ko na isa-isahin na batiin, mag-type. Ang hirap kaya mag-type. Kaya kung minsan ako nahihirapan din ako. Sumala, sige, tuloy na natin to. Baka ano pa masabi ni Master Judea. Ano ba nangyayari dito? Parang ginawa nyo na lang wetting ang kampanya natin sa illegal drugs. Bakit ko nasabing parang wetting? Pag wetting kasi nag-e-exist yan. Hindi ba? Bawal siya pero nag-e-exist dahil nga may mga nakapakatong, may mga nakadagan. Di ba? May nagpoprotekta. Ganun ang ginagawa sa drugs. Kaya ngayon, hindi ka nagtataka talaga kung bakit yung mga involved sa drugs talagang payagang ipinakikita, halos ipinagmamalaki pa na best friend ng mga nakaupo o mga pinuno ng ating pamahalaan. Okay, Attorney Basalta. Yung sa kasi yung sa akin is, ibig sabihin pala, you had been a part of successful operations ng PDEA. In fact, you had been part of big operations concerning personalities. So it's not a first time experience for you to be involved in an operation concerning a popular individual, no? Parang ganon. Alam nyo, yung popular individual na tinutukoy nyo, kung ito... Alam nyo, baka sa huli nitong kaso na to, about sa PDEA leaks na to, baka dito lumabas ang hustisya, baka dito magkaroon ng hustisya si Jesse Robredo, sa totoo lang. Kaya lang yun na naaamoy ko dito. Dito sa PDEA leaks na to. Baka mamaya nga alam ni Bangag na si Panot ang nagpatumba kay Robredo. Tapos ang ginawa na lang nila, nag-combine or nagkampihan. O syempre, may tawag dito, may alam na si Panot mapatungkol kay Bangag about nga dito sa PDEA leaks. Kaya ang nangyari, baka nagkampihan na lang tong dalawa. O ganito, deal tayo, secret deal, di ba? Ganito, secret deal tayo. Huwag makakalabas yung about sa kay Robredo. At isusure ko rin naman sa iyo na hindi rin lalabas yung record mo sa PDEA. Diba? Alalahanin natin siya ang presidente noon. Malaking kasiraan na sa mga Marcos to kung halimbawa na tinuloy nila to. Kaya maaari nga dito, malamang sa bandang dulo nito, lalabas at baka dito pa magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Jesse Robredo. Tandaan nyo yan, ha? Kaya sa inyo, kanina ko pa sinasabi na ayoko nga muna itapik yan kasi nga sabi ko may maganda akong plano para dyan. At may inaantay lang ako na isang magbabalita niya, lalo na tong SMNI. Kaso pinilit nyo kasi ako eh. Ano to? Ay, Janjan TV shoutout. Oh. Ano to yung sabi ni Natumbok mo, Jay. O, diba? Jay, paulit-ulit din maya yung kay Morales na gaw-gaw na shabs. Ano daw? Paulit-ulit din mamaya. Sige, panoorin ko. Anong gaw-gaw na shabs? Kahit si Maruas may alam dyan. Hindi. Di ba dati nagkaroon ng issue about Jesse Robredo at Maruas. Di ba? Hindi nyo ba natandaan yun? May payak-iyak pa nga si Maruas nun eh. Munta nga, di ba? Check ka dyan, Sir G. Mahirap kasi magsalita agad eh. Kaya nga gusto kong mauna muna tong SMNI bago ako magsalita ng full rito sa kay Jesse Robredo eh. Kasi alalahanin nyo si Jesse Robredo ay isang DILG. Tama ba ako? DILG. So si Jesse Robredo marami talagang alam mapatungkol sa kalakaran or kalukuhan doon sa loob ng gobyerno ng mga panahon na yun. Kaya nga pinag-initan yun. At baka nga ang naging maaaring hindi talaga patay si Jesse. Si Jesse Robredo sa totoo lang, maaaring hindi patay yun. Baka ang ginawa, kita mo, bakit parang naging tuta si Leni Robredo? Isipin nyo maigi. Bakit biglang naging tuta ng mga dilawan si Leni? Kasi ang iniisip ko nga dito, baka nga mamaya ginawang tong pamilya ni Jesse Robredo eh.
ginawang pangtapal sa ano, ito yung ginawang panakot ng mga dilawan, no? Itong mga anak, itong mga yung pamilya. O ganito, wag mo ilalabas yan, pero palalabasin. Pwedeng kasi mangyari na pinalabas lang nilang namatay. Diba? Kasi magtataka ka, nung unang investigasyon, wala daw makitang katawan ni Jesse Robredo. Pero nung mga tumagal na, nakita na yung bangkay. Diba tama ako? Di ba ako nagkakamali? Baka nagkakamali ako, matagal na rin kasi yun eh. Ha? Oh, eto. Asan yan? Obvious na sinadya na pinabagsak yung helicopter ni Jesse Robredo na na-discover niya yung drug list. Oh, di ba? Pwede rin mangyari yan, pero hindi pa rin yan yung isa pang ano ko. Oh, para hindi makakanta si Jesse Robredo. Oh, oh. Nasa Hawaii bro, kasama ni Tupac si Michael Jackson. Oh, di ba? Oh, Boss Jay, sobrang daming alam ni JC na drug lord si Digong. Alam ni JC, sinong JC naman? Si Jordan Clarkson? Bobo naman nun. Drug lord daw si Digong. Paano drug lord? Bobo ka ba? Saan nga nakita na tinutuligsa mo yung ano mo? Tinutuligsa mo yung negosyo mo. Bobo ka pa? Patayin siguro, Jay. Pinagurgur talaga siguro para manahimik. Maaari din na gano'n nga, na patay talaga. Pero nung unang investigasyon kasi ay walang nakitang bangkay. Tapos mga ilang investigasyon meron na daw. Tapos hindi nga sa atin hindi nga pinakita yung ano nun, 'di ba? Yung bangkay nun. Hindi ba kayo nagtataka doon? Hindi ba kayo nagtataka doon? O baka sabihin safety. Tandaan nyo yung libing or bangkay ni Ninoy Aquino, pinakita sa camera yun. Hindi pa minake-upan, may mga dugo-dugo pa. Pinakita sa camera yun. Baka hindi nyo matandaan kasi ako mga panahon na hindi pa ako pinapanganak, pero dahil nga sa pag-aaral ko nakita ko yun. Tapos yung kay Jesse Robredo hindi pinakita kasi parang gutay-gutay na daw, hindi ko alam. So, Jay, kung ipadugtong-dugtong ang kwento, lalabas ang katotohanan. Kaya nga sabi ko nga, antayin natin ang SMNI na ilabas itong issue na to. Kaya nga sobrang mahigpit, delikado ang buhay nito ni Jonathan Morales. Kasi malamang sa malamang, matagal na rin dapat to gustong ipagurgur etong si Jonathan Morales. No, yung nga lang hindi nila siguro nagawa at baka hindi rin nila to nakita agad. At itong si Jonathan Morales hindi rin nagsasalita kasi nga nag-aantay lang siya ng tiyempo na may lumabas or ilabas etong PDEA leaks na to. Maaari din na etong si Jonathan Morales ang nagpasa or nagkalat ng PDEA leaks na yan. Maaari din siya para makabuelo na siya, para makapagsalita siya ng kanyang mga nalalaman. Pwedeng mangyari yun eh. Ngayon, sinasabi niya na hindi sa kanya galing at kaya lang naman din siya lumitaw para dahil sa pangalan niya kasi nadawit daw siya, madaling sabihin yun. Pwedeng maging alibay mo yun para hindi ka makasuhan or hindi ka lalong madelikado. Pwedeng mangyari yun. Ito, ayun lang to sa sarili kong opinion na wag-usa sa mga loob nyo. Ang tingin ko dyan, Jay, pinainan si Lenny ng isang bongit na may bird para in love. Ano to? Ewan ko, di ko mag-gets yung sinabi mo na eh. Ma'am Te, shout out. Pag may nangyari kay Morales, yan ang magiging mitya ng people's power. Alam ko, mahirap pagseta, pero tapos naka-smile sila lahat sa lamay. O, diba? Saya-saya. Saya-saya nila doon sa lamay ng mga panahon na yun, diba? Kaya nga sobrang takot na takot sila dito eh. Lalo na si Ochoa ngayon. Isa yan sa mga nanginginig sa takot ngayon kasi siya rin ang isa sa mga maraming nalalaman mapatungkol dito. Kasi isipin nyo maigi kung gaano may influensya si Ochoa.
Isipin nyo involved ka sa West Philippine Sea, sa secret deal di umano ng Aquino at ng China. Tapos involved ka pa sa PIDEA. So gaano ka na lang kalakas nun? Gaano ka kalakas nun? Sobrang tindi mo nun. Diba? Kaya itong si Ochoa kapag naano to, kaya nga ito pa, isa pa. Kasi baka may magtanong bakit naging presidente si Tatay Digong? Ba't hindi niya to napansin? Ba't hindi niya nakita? Maaaring tatakbo tayo sa dalawang kwento ulit, sa dalawang katanungan na pwedeng nakita na to lahat ni Tatay Digong noong mga panahon niya na siya ay presidente. Pero sa kadahilanan nga po na iniiwas ni Tatay Digong na magkaroon ng matinding gulo. Kasi malaking gulo talaga to matinding gulo sa Pilipinas. Kaya niya hindi yan inilabas. Pwedeng ganun mangyari. At pwede rin naman na nung panahon talaga ni Tatay Digong ay talagang itinago na to ng gusto para hindi niya makita or hindi niya malaman yung mga iba pang nangyari about dyan sa PIDEA leaks na yan, sa kay Robredo, yung mga sabuatan dyan, no? Pwedeng mangyari din yun na itinago talaga ng gusto. At ngayon, na alam nila na maluwag na sila kasi nga back to normal na nakaupo na si Marcos. Si Marcos ay kakampi ng Dilawan. So nung nakaupo na sila, naging maluwag na sila hanggang ngayon nagulat na lang sila na bakit biglang nagsilabasan tong mga to. Sa totoosin, hindi nila to inaasahan. Sa totoo lang, hindi nila to inaasahan. Kasi eto yung pinakamatagal na kasi ang tagal na ho nito, isipin nyo 2012. Kung eto man na inaasahan nila na lalabas, dapat noon pa lang inaksyonan na nila to. Sino ba naman tanga na mag-aantay pa na lumabas bago aksyonan? Diba? So ito kasi hindi to hindi to biglaan, hindi to yung talagang nagpakampante na kasi sila dito. Ay Papa Charlene, shoutout po Papa. Nagpakampante na sila dito. Nakakala nila hindi na to lalabas. Pero nagulat sila na eto na nga. At eto nga, sinasabi ko, bandang huli. Marami pa. Alam nyo, sa 100%, parang nasa 5% pa lang tayo dito sa usapan PIDEA leaks na to. Maraming nauungkat dito. Kasi isipin nyo yung about sa West Philippine Sea, naungkat doon ang secret deal about Dilawan, about Aquino at China. So dito naman sa PIDEA leaks, may mauungkat at mauungkat pa rin dito. Maraming mauungkat dito na mga nakatagong sikreto na kailangan natin mapatunayan or mapanood. Sabi dito, loko ka Jay Guevara, ipapahamak mo pa si dating PIDEA Jonathan Morales sa mga psycho mo dyan. Huwag naman. Paano ipapahamak? Paano ipapahamak? Parang sino to si LR? Sinong LR to? Si Ate LR ba to? Siya ba to? Si Ate ba to? Hindi no. Ibang LR to no. LK pala yun. Iba pala yun. Paano ipapahamak? Hindi ko pinapahamak si Morales. No. Pinagtutugma. Gusto ko kasing maliwanagan ng mga viewers. Sabi ko nga sa inyo hindi naman tayo dito Pwede rin yung pagtatakpan ko yung mali? Di wala na rin akong pinagkaiba sa mga tansu vlogger. Mga tanga ba kayo? Ay, hindi, sorry pala. Ikaw lang pala, LR. Tanga ka ba? Kung halimbawa DDS supporters ka, kapag ginawa ko yun, ibig sabihin, hindi na rin ako umiba. Hindi na rin ako naging iba sa mga dugyot vlogger. Tama, Jay. Konti pa alam natin. 5% pa lang nalalaman natin dito. Galit sila sa mga Duterte kasi si PRD lang ang nagbuwag sa secret deal na naman na namagitan sa mga Marcos at Aquino. Pareho lang pala silang durugisda. Dahil sa panaginip mo, napanagipan na naman, Dahil sa panaginip mo, napapaisip na naman kami. Diba? Ang ganda rin ng panaginip ko na yun, Alam niyo, minsan may mga nagchat-chat sa akin na minsan kinikilabutan daw sila.
Ang hirap ko daw pala magseryoso. Kasi nakakatakot daw pag nagseryoso daw ako. na ano daw, parang bigla silang yun, tumataas daw yung balahibo nila. Ewan ko, may mga nag-chat kasi sa akin nun eh. Si Leni Robredo tumakbo ng vice presidente, bakit hindi siya mismo ang naghanap ng hustisya? Ayan pa. Kagaya nga, sinabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Na bakit nung panahon na nakaupo na si Cory, hindi niya inasikaso na bigyan ng sapat na ebidensya ang kanyang asawa? Bakit nung umupo si Noynoy Aquino, hindi niya binigyan ng sapat na ebidensya ng mali pala ebidensya tuloy. Sapat na hustisya ang kanyang tatay nung naupo na siya sa gobyerno? At bakit si Marcos hindi niya rin binigyan ng hustisya ang pangbabalasubas at pangbabastos ng dilawan sa kanila? Bakit hindi? So mahirap ng tanungin yan, no? Ay, hindi pala ikaw yun, te. Okay. Use your brain. Use your brain daw. Ay, di gamitin mo rin brain mo kung may utak ka. Speculation lang yan ang KJ. May kanya-kanya tayong theories. Go on, JTB. Gusto ko ang mga conspiracy theories mo. Napapaisip ako ng malalim. Mahirap kasi, alam nyo kung halimbawa na kapag dinaretso ko, punto per punto yung mga sinasabi ko, magugurgur kasi ako eh. Sa totoo lang. Tama yan, para marinig ni Sent Bato ang magsaliksik ng maigi. O, diba? So, ang tanga mo, sabi ni William Perez, ang tanga mo naman, sabihin mong bangag presidente namin, wala naman claim, alam jam. Ano? Ba't ka nasasaktan? Hindi pala totoo, ba't ka nasasaktan? Ibig sabihin totoo kaya nasaktan ka, no? Bubo ka pala eh. Hindi doon ka sa presidente mo. Ano to? Parang nurse school lang ah. Bukas ipakita natin sa DDS sa Senado bukas. Anong panaginip mo, Jay, about sa kung bakit takot na takot sila na maituloy ang maisog rally sa tingin ko may hawak pang pinakitang matinding sa pulburon issue kaya takot sila? Alam nyo dito about dyan? Alam nyo ba na panaginipan ko? Ito na naman tayo sa panaginip. Pwede bang bukas na lang to? Pagsabay-sabayin ko na lang lahat para maganda? Ngayon ko na ba agad sasabihin? Yung about dyan sa alam mo, may panaginip ako dito sa kinoment ni Bungangerang Lola eh. Bukas na lang yan. Tapusin na muna natin to. Ito si Pangulong Bongbong Marcos, nung inimbestigahan ko naman po yan, tinrato ko lang kung ordinaryong tao lang yan. Kasi kung yan, itatrato ko siya na isang malaking tao o ano man, hindi ko nagagawin yan. Nakita ko talaga, ang motivation ko lang naman nung binigay sa akin yung trabaho na yan, yung motivation ko dyan, yung nakita ko, nagkaroon ako ng first-hand information dun sa personal knowledge ng confidential informant. Nakita ko, nandudumilat dun sa mata ko talaga. Yun nasa litrato. Claro. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone. Sabi niya, sir, ito po yan. Ito po yung nandyan sa Tapos ito po yung isa. Yan. Ang tanong ko, sir, buhay pa ba si CCI? Buhay pa ba siya hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Wala po akong huling kita ko po sa kanya noong 2012 pa. 2012, pero naniniwala ako na sana na napapanood niya tayo at magkakaroon siya ng pangamba sa sarili niya na maaring matukoy siya nung kanyang mga kinunan ng litrato na siya yung nasa likod ng mga litrato at saka siya yung nasa likod nitong sir, si confidential. Sabi ni Ate Weng, ako na yan, panaginip mo, Jay. Ano ba yung napapanaginipan ko sa Ate Weng? Bangag, budol-budol talaga mga BBM. Ito, sinabi niya. Kasi po sinabi mo po na baka si Jonathan Morales ang nagbigay nito kay Maharlika. Wag naman, pero di ako galit sa iyo. Or for DDS ako solid talaga. Sabi mo kanina, hindi naman din ako galit sa iyo. Hindi naman din ako galit sa iyo. Sinagot lang naman kita. Para ka na si Maharlika, Jay.
may puting ahas. Hindi magkaiba kami. Kay Marlica kasi puro bintang wala namang ebidensya. Ako naman, puro panaginip, wala namang katotohanan yung panaginip maaaring mapapaisip lang yung iba. Sabi ning storybook, ano pang isolve na kaso sa death ng asawa niya, kamag-anak niya naman yan. Ang talagang nakaisip na gawin yun, matalino si Marcos, ba't niya gagawin yung kung sa kanya agad masisisi? Ano? Nag-English ka na naman Ano pang isusolve or solve na kaso sa death ng asawa niya kamag-anak naman niya ang talagang nakaisip niya na gawin yun, matalino si Marcos, ba't niya gagawin yun kung sa kanya agad masisisi? Yung alin ate Precious, hindi ko magets. Referring to Cory and Noynoy. Okay. Gets. Hoy, nananahimik. Ate LK, akala ko kasi ikaw yung si LR. Sorry na. Okay, tuloy natin to. Confidential informant, nung pinuntahan kayo, si confidential informant po ba regular siyang CI or nag-walk-in lang siya for this particular information only? Hindi ko muna po sa inyo kasi talaga. Okay. Sige. Okay. So, nung pinuntahan kayo ni confidential informant. Kasi ito isipin nyo sa dinami-daming katanungan, bakit hindi na itatanong ng media at hindi rin na itatanong kay Jonathan Morales kung ito ba ay nalaman ng presidenteng Noynoy Aquino noong mga panahon na 2012. Hanggang ngayon nag-aantay ako ng ganung katanungan na tanungin sana si Jonathan Morales na Sir Jonathan, masasabi niyo po ba or may bibigay po ba kayong salaysay mapatungkol po dito sa PDELX na to na baka alam din to ng dating or former President Noynoy Aquino na netong PDELX na to? Wala pa akong wala pa akong napapakinggan na ganun. Ang panaginip ng tao nagiging totoo kung merong tao na maglakas loob na ilabas ang lahat ng katotohanan. Sabi ni Ma'am Jeans. Marisa Adeguer, watching Promongkong, shoutout sa'yo. Eto naman, hindi si Morales ang nagbigay kay Marlica kaya kinabahan siya kasi siya nakapirma. O nga po, sinabi ko nga yun Sinabi ko naman yun. Dalawa nga ang pinagbasihan ko Bakit sa isang sinabi ko lang kay Bumasi? Dalawa pinagbasihan ko, no?